Ayan, magandang umaga po ulit. Taong bayan, Pilipinas at buong mundo. No? Supposedly magla-live po ako ngayon, pero may nakita po akong video, no? Coming from Senator Pia Cayetano. So, ipapakita ko po mamaya, no? Papakita po natin mamaya ang lahat ng kasinungalingan ng NBI Director Melvin Matibag. Within this whole week ay puro Senado po, puro kasinungalingan ng ahensya ng gobyerno, John Vic Remulla, itong si Melvin Matibag, no? Different persons, no, individual persons, ay grabe po ang pagsisinungaling nila tungkol sa nangyari sa Senado. May sinasabi pa sila ay ito daw scripted o whatever, no? Bakit naiisip ng BBM administration itong ginagawa nilang mga modus operandi? Hindi dapat ito pinapublic, kasi once your building of Senate po ay hindi po talaga po pwede yung ginagawa ng Pilipinas sa ibang bansa, dahil yan po ay ginagalang po yung gusali na yan. Bahay po yan ng Senado. Napaka napaka-sacred. Sagrado po yan eh. Hindi po basta-basta pumapasok dyan ang ibang ahensya without the permission of the President of the Philippines or the Senate President. Pero po sa nangyayari po, no, sa buong linggong ito ay puro kasinungalingan, no? Ito pong ipapakita kong video sa inyo ay dito po tayo malilinawagan. Kasi ang sinasabi ni Mr. Matibag ay wala daw sila sa GSIS. Ano ba yun? May 13 nga wala daw sila sa GSIS. No? Wala daw NBI agent sa premises ng Senate. Pero may nakita po akong meron na pa akong in-upload, no, sa YouTube ko. May in-upload po kung binabarena nila, no? Binabarena nila ang gilid ng GSIS. Now, i-explain ko po sa inyo. Ang GSIS pala po ay isang building po yan. Isang compound lang pala ang GSIS sa Senate. Kumbaga, parang boarding house. Ito, boarding house ko. Meron din po nakatira dyan. Yan lang po pala. Hindi yung GSIS lalakad ka. Yun yung pinipoint out dito ni alam niyo po, no? Alam niyo po itong si Attorney Melvin Matibag ay ito po ay isang triskilyon. Ito po ay Tao Gama. At ako rin po ay alumni ng Tao Gama. Since 1989 pa po tayo. No. Sana naman brother, wag mong ipahiya bilang triskilyon sa buong mundo, sa ating 4 nga founder, ang iyong kasinungalingan. Kahit brad ka namin sa triskilyon, ay wag mo naman babuyin. Sacred po tayo, ang Tao Gama. No? Alam natin, ang Tao Gama po nakukuha po sa politics. Imbes fraternity na po kami, ay hawak na po kami ng mga politiko. Sana naman, Brad,
No, kagaya ni Congressman Teves, medyo sumasala po siya sa kanyang pagkakakongresta, pero may ginagawa din naman tama, no, si Teves. Itong si NBI director nga si Attorney Matibag, ni Melvin Matibag, ay ako'y nakikiusap sa iyo, bro. Ako'y nakikiusap sa iyo. Tell the truth. Tell the truth, bro. Wag mong paikutin ang ating mga brad at saka sis nga ikay paniwalaan. Ang GSIS po at Senate building ay iisang gusali lang pala. No, marami pang sinasabi si Brad Melvin nga wala daw sila sa GSIS, no? O nasa GSIS man sila, pero ang sinasabi nila, wala sila sa premises ng Senate. Please naman, brother. Iisang building nga lang daw kayo eh. Isang building lang po ang GSIS at Senate. Papaliwanag po sa inyo mamaya ni Senator Pia Cayetano. Gusto niya pong umiyak, parang gusto niyang murahin si Attorney Melvin Matibag sa sobrang kasinungalingan. Siguro nakita niyo na siguro, no, kung naka-follow kayo kay Senator Pia Cayetano, makikita niyo talagang mapapamura kayo. Mga putang ina niyo naman. Huwag nyo nang paikutin ang taong bayan. Hindi nga po pwedeng ganyan ang ginagawa ninyo. Pamamahay po ng Senado yan, galangin nyo naman po ang institusyon o konstitusyon. Ikaw, Bongbong Marcos, mula nang ikay nakaupo, gulong-gulo na ang Pilipinas, pukin ang ina ninyo. Ginulo mo ang pamumuhay ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Tapos nagpa-presscon ka pa nga wala kang kinalaman. Ay putang ina, saan galing itong mga pasaring ninyo nga walang tao doon walang NBA agent sa Senate? Diyos ko naman, Bongbong Marcos. Tama na ang pagbubudol sa amin. Tama na kasi this is what you did, no? Sa KOJC. Si General Torre, ginawa niyong PNP chief. Yan ang nangyayari ngayon sa aming Brad nga Triskelion, itong si Melvin Matibag. Brad, huwag magpapasilaw sa position, Brad. Ginagalang ka pa rin namin dahil kay Brad namin sa Triskelion. Pero wag naman magpapasilaw, tol. Dahil ginagawa lang kayong puppet ni Bongbong Marcos. Wag mo sirain ang Taogama, ang Triskelion, bro. Tol, nananalig kami sa iyo. Maraming natuwa nga ikaw yung naging NBA director. Pero sa ginagawa mo, masyadong puppet ka ni Bongbong Marcos, tol. Huwag naman masyado, tol. Puppet ka lang ni Bongbong Marcos. Tell the truth, tol. Tell the truth. Huwag magpapasilaw sa iyong narating ngayong ikay NBI director. Tapos sasabihin mo, tumawag si Biloso, ang ng GSIS, ng backup, tol. Sinabi na ni Senate President Peter Cayetano, first time in the history, tol, nga tumawag si Veloso, ay supposedly ang backup ay kapulisan, hindi NBI. Huwag mo nang paikutin, tol, ang taong bayan.
Huling-huli na ang kasinungalingan mo, tol. Ginagalang pa rin kita, Brother Melvin Matibag. As we are the alumni ng Tau Gama. Tol, brother ka namin. Wag naman sanang ganito, tol. Wag mong sirain ang image ng Tau Gama. Sirang-sira na nga eh. Lalo mo pang sinisira ang image ng Triskilyo. Brad ako, tol. Tau Gama ako, tol, 1989 po. Pero now, nag-guardians po ako. Wala nang problema eh, kahit nag-guardians ka, Tau Gama ako. Kaya ako sinasabi ito, kababayan, buong mundo. Dahil lahat naman yung mga senado, may mga fraternity yan eh. Mga abogado nga, di ba? Ano sila, may mga fraternity sila. Sinasabi ko po ito para hindi po malinlang ang aming brad at saka sis ng buong Tau Gama sa buong mundo. Na maniwala sila dito kay Brother Melvin Matibag. Just tell the truth. No? Just tell the truth, tol. Mahal ka namin as a brother. Pero wag maging masyadong tuta ni Bongbong Marcos. Dahil nasisira ang iyong pangalan, tol. Nasisira ang iyong pangalan. Yes. Alam namin niya, siya ang commander-in-chief. Pero bakit naman, tol? No, yung sinasabing, obey first before you obey first. No? Before you complain. Ito, mali na tong ginagawa ni Bongbong Marcos eh. Mali ito eh. Sa pagsisinungaling mo nga, yung first night na gusto niyong arestuhin. Please naman, ang NBI ba ay tuta na rin ng ICC? Alam naman natin, wala na tayong sa ICC. Bakit ba ito pukin ang ilang ICC na yan? Grabe ito. This is not a democracy anymore. This is a politika. Politika na po ito eh. Between Duterte na ang Marcos eh. Pero since 2022, alam naman po ninyo yan. 2022, kalahating taon po, wala na pong nagawa si Bongbong Marcos. Kaya pilit na pilit ko talagang minumura yan eh. Sa YouTube. Yang si Bongbong Marcos. Bakit ba ayaw pang umalis nito sa Malacanang itong adik na presidente nito? Iniiwasan ko lang po magmura. Pero yung dati ko pong yung aking dating YouTube channel, wala pong tigil ako pag mumura dyan kay Bongbong Marcos. Ako po'y humingi ng konting tulong po sa inyo. Ito po yung bago kong YouTube channel, Dan the Defender. Nahingi po ako ng konting likes, shares, at sana po pakisubscribe na rin po. Please, Lord, heal our land. Nawala na po, no, sana naman sa ating mga politician, huwag niyo pong isali ang Diyos kung kayo'y po'y nagsisinungaling. Sa mga ahensya ng gobyerno, huwag niyo pong isali ang Diyos. Huwag na kayong manalangin kung puro kasinungalingan na lang ang sinasabi niyo sa mga press con. Kung gusto niyong hulihin si Senator Ronald De La Rosa, aka Bato, just put it in a process way. Hindi yan ganyan. Yung ginawa nyo kay Tatay Digong, anong ginawa niyo? Grabe ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Tapos ito, kay Bato naman, ay grabe na kayo. Hindi kayo ang masusunod sa bansang ito. Kami, tayo are the People's Initiative. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Brother Melvin Matibag. Kami ang nagpapakain sa pamilya mo. Huwag mo naman kaming gawing tanga, tol.
Huwag mo kaming gawing, huwag nyo kaming gawing, papaniwala sa inyong mga narrative. Ito na po yung video na ipapakita ko po sa inyo. Wait lang! No? Ito po yung video ipapakita ko po sa inyo. Please watch the full video and subscribe my newly YouTube channel. Kape muna ako, sandali, pause. So before I go on to my next point, when I butted in, kasi si Lore naman ang kausap niya, pero talagang sumingit po ako. Sabi, nung sinabi niya, wala kami dyan. Pinalis nyo kami dyan. Wala kami magagawa. I said, what? Do something. Do your job. Tapos ang sagot niya sa akin is, huwag mo akong sigawan. Pag nakakapanood ako ng mga real life scenarios, syempre yung mga under attack nakakasigaw ka, di ba? Either sisigaw ka ng saklolo o sisigaw ka ng tulungan niyo po kami. Tapos kunyari may nakita kang pulis o kung sino man dumaan, tulungan niyo kami, ano ba? Tulungan niyo kami dito, di ba ganon? So normal naman yung reaction ko, di ba? Mag-apologize pa ako dahil medyo pasigaw yung boses ko. I don't mind. Pasensya na po. Pero siguro naman, just get the job done. Yun lang naman yung request ko, do your job. Sinabi ko yun kay Secretary Timulia, no problem with him. I didn't even have to tell, I didn't say the same words to Secretary Vince Dizon because it's not his job. Hindi siya law enforcement. I just told him, what's going on? Please help us. O, diba? And he did. He made calls. Okay. So I move on to my next point. Ano ulit yung sinabi niya? Ulitin natin ha. Ulitin natin. I wanted to see, dito kami ngayon, no? We are here in Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lahat ng regional directors and officers, we're having fellowship time planning namin ngayon. Oo. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on standout because that's the instruction. Sequoia? Okay. So wala sila dyan. Okay, sige, wala po kayo sa NBI. Ay, wala kayo sa Senate. Okay, wala kayo. Sige. Established na po yun. I'm sure na. And in your previous sinabi niyo din, sabi ko, balikan ko yung first kasi ito na yung next point ko. Uulitin natin yung first video. The first video. Sorry, the first video. Wala kaming agent dyan. Ulitin ko yan. Sorry, importante yan eh. Importante yan. So sabi ko, wala kaming agent dyan. Narinig nyo ha? Wala kaming agent dyan. Kasi doon nagpaputok. Ulitin ko pa ulit. Pag-iimbestigahan yung pahuli nyo. Sabi ko, wala kaming agent dyan. Yun na. Wala naman po talaga. Kasi doon nagpaputok. Wala kaming agent dyan at wala naman po talaga. Okay? Yan yung interview niya noong May 13. The following day, on May 14, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. I'm sure na wala po tayong tao Okay. sa Senate premises. okay, ulitin ko yung sinabi niya. Wala daw siyang tao sa Senate premises. Sa Senate building, wala daw. Pero dun niya ni-reveal the following day, May 14, Thursday, na merong tao sa GSIS. Okay? So, merong tao sa GSIS. So, ano yung pinapahiwatig niya? Sa Senate wala, pero sa GSIS meron. Mga kababayan, I would assume lahat po kayo, hindi kayo familiar sa GSIS building, sa Senate building. So, I will show you what it looks like. Here. Itong buong to, okay? Itong kulay dilaw is the building. Building yan, okay? Building yan. Ito garden. Garden yan, okay? Work. Pin yan ng Chief of Staff ko. Office ko yan. Kung mapapansin mo, parang ganun, kasi parang terraces yung design. I'll show you a picture actually later. Basta yan yung office ko. Yan. Tapos, katabi ko mga ibang senators dyan. Tapos, oops, meron sa kabila. Basta side na to,
Yan yung office ko na nakaharap sa garden ng GSIS. Anong building to? Nakalagay, Union Bank of the Philippines. Yan lang naman yung tag, no? But GSIS pa rin yan. Hindi Senate office yan. GSIS offices yan. Magkadugtong mga kababayan, magkadugtong ang building namin. Walang pagitan. Magkadugtong ang building namin kasi kaming senators, nagli-lease kami, nagre-rent kami sa GSIS. It is one complex. Look, it is one building. Naghahanap ako ng picture ko, pero sige, pakita nyo na lang. Kaya lang yung photographer ko kasi, nagpa-picture ako dito kasi may parang balkonahe yan eh. Nagpa-picture ako dyan. Kaya lang close up. Gusto ko sana na pag na-picturean, I'll do it on Monday pagpasok ko ulit sa Senate. Pag picture mo na ganun, makikita mo yung likod nun. Ang likod nun, yung garden that we share. Okay? So, pag sinabi ni NBI, ayan, ito yung picture ko. Unfortunately, sobrang galing ng photographer ko. Hindi mo makikita yung likod nun. Pero, yan yung mga halaman ko dyan. Yan yung naka-display dyan sa balkonahe. Tapos pababa. So, pag ako'y tumalikod, okay, gumanon ako. Ngayon, sa sofa ko, dumungaw ako. Yung garden ng GSIS yung makikita ko. So, balik tayo sa akin, okay? Hawakan ko na lang to sa tabi ko. Dali, nangalay yung kamay ko. Kung sasabihin ni NBI Director, wala siyang tao sa sa Senate. Sabi ni NBI Director, wala siyang tao sa Senate, pero meron siya sa GSIS. Saan? Sa baba ng balkonahe ko? O sa dulo ng building ko? Nilalakad ko to guys, minsan pagka yung mahaba yung oras namin sa Senate. Hanap ka ng picture ng hallway natin. Mahaba yung hallway. Yung dulo ng hallway ko, dito, papunta doon. Ang dulo-dulo nun, didikit na yun sa GSIS. So, nasan yung NBI niya? Doon sa kabila lang ng pader. So, pag kinatok ko, babalikan ako ng katok ng NBI agent niya. Andito lang po kami sa likod. Wala ho kami dyan sa premises nyo. So, yan ba ay maayos is that a reasonable and responsible and professional response to your agreement with the Senate President that you will vacate? Tapos nandun ka lang pala sa gilid namin? Pag naghulog ako ng barya, dun sa ganon, sasaluhin ng agent mo yon. Pag kinatok ko yung pader, nandun pala yung agent mo. Tapos hindi ka makasaklolo? Sasabihin mo, wala kang tao? Anong klaseng tao ka? Paano ng mga kababayan natin kung naglolokohan tayo ng ganito? Yun lang po, ang point ko. Yun lang. Ano tong picture? Ayan. Ito yung hallway na sinasabi ko. O yan, mababaliw na ako sa kakahawak nitong mga gadgets. Pag naglakad ka dyan sa hallway, ito yung hallway. Ito. So, ang dulo niyan, dikit na yan dun sa premises ng GSIS because this whole thing is the GSIS compound. Okay? Yun lang yun. Isang buo yun. Kaya NBI Director, Diyos ko, huwag kang manloko ng mga tao na wala ako sa Senate, nasa GSIS, dikit lang po tayo para tayong boarding house. Magkakadikit. Hindi tayo para mga luxury mansion na makakapal yung pagitan natin, na may makapal pa na pader. Wala. Huwag mo kaming lokohin. At huwag mo lokohin ng taong bayan. You were right there. Not you personally, but your people. If you wanted to tell me and Senator Lauren that you wanted to help, you could have said, may tao ako sa GSIS kasi nag-request si President Veloso of GSIS ng security. Pwede silang tumulong sa inyo. Ba't walang ganon? Isipin mo nga. Isipin niyo mga kababayan. Daming conspiracy theories dyan. O yan, ang isipin niyo. Ba't naglolokohan tayo? Take a moment to think about it. Look at that. I'll show you the live photo. Ito, medyo mas mahirap intindihin. Pero, ayan no, paikot lang yan. Yan yung garden. Iisang building lang yon. And I wanna show you our address. Tuloy ko na to. So, kung galing ka dun sa taas, pababa, ayan lang yan no. Ito building namin. Ito yung garden. So, paano kung may agent siya dyan? Pwede naman kaming akitin. Pwede kaming barilin. Nakarinig nga kami ng barilan. Tapos sasabihin mo, wala kang agent, tapos kinabukasan, meron, pero nasa GIS, nandun? O ito, staff ko to.
pababa sila from my office, yung nga yung balkonahe, pababa dun. Ang baba nun is yung garden nga na sinasabi ko. Don't lie. Problema dito sa gobyerno, dami nagsisinungaling. I want to show our address. Do you have it in your phone? Here. Ito, pag ginugel nyo, Google ba to o Waze? Ewan ko, bahala na. Google. Senate of the Philippines. Address namin, no? Finance Center, GSIS Building. Ayun. Kasi nga nasa GSIS nga kami. Okay? So, yun lang naman yung point ko na I want to add clarity to this discussion. Sana yung oras natin napupunta na lang sa trabaho, di ba? Kailangan tuloy natin because the credibility of government is at stake. My credibility is at stake because some senator chooses to invent a story about my car being used. O ngayon, may magka-question ng credibility ko. So I have to explain. Nag-aabala ako mag-explain para maintindihan naman ng mga kababayan natin. So I think I've made my point. I don't know if there's anything I need to add right now, but there were just 2 points. One of the top anti-criminal crime bodies of our country refused to help when 2 female senators asked for help. And second, you lied. You made it appear that wala kang tao near us when in fact, nandun ka sa same compound namin. Nandun ang tao mo. So yun lang mga kababayan, when you try to discern the truth, listen to credible sources. I just want to add clarity to this whole issue. I want to move on. You all know me to be working hard on the committees that I chair. I will continue to do so. Maraming senators, both on the majority side and the minority side, who just work. Marami kami. And I trust that with the leadership of my brother, Senator Alan Peter Cayetano, abogado din siya. We just want to get the work done.